Hi guys, good morning everyone. Medyo matagal-tagal din bago tayo nakapag-upload ng panibagong video dito sa ating channel. Gawa nga nung tayo ay medyo nagkabisi-bisi sa buhay dito at nasira din ang ating cellphone. So ngayon naman, ipagpatuloy natin ang ating topic in our previous video. We tackle about the salary deduction here in Palau. So ngayon naman pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng provisional visa. So ang provisional visa, yun ang isang papel na kung saan doon nakasaad kung sino ang iyong employer, ano ang magiging trabaho mo dito sa Palau, at magkano ang iyong rate o ang iyong sahod. So yun ang mababasa natin at makikita sa provisional visa. So paano ba makukuha ang provisional visa? Ang provisional visa makukuha lamang kung may mga dokumentong na isubmit sa labor at immigration. So, unang-una, kung ikaw ay nasa Pilipinas pa, kung may kakilala ka dito na nagpa-apply sa iyo ng trabaho, hihingin sa iyo ang iyong original copy of police clearance. Second, NBI clearance. The third is ang iyong medical certificate original. At yung kontrata, isasubmit, siguro kagaya sa akin, forward lang yun sa akin through my Gmail yung kontrata ko. At sa kontrata na yun, sa page 3, yun ay kailangan yung ipanotary dyan sa Pilipinas. So, siguro i-hand carry lang, may kakilala kang papunta dito sa Palau, yun ang magdadala para maisubmit yun sa labor. Tapos, pag yun ay naisubmit na sa labor, it will take 45 days. May isasubmit ka pa kasing job vacancy. It will take 30 days. Then after the 30 days, another 15 days for the processing before mailabas ang invoice para sa provisional visa mo. So, ibig sabihin nun, bayad na ang iyong kontrata. Then, after na magbayad ka ng invoice, dito, ang kontrata ng 1 year ay $175. So, depende, pinakamatagal naman dito ay 2 years ang iyong contract na ilalagay. So, si company na ang magbabayad nun. Then, after makapagbayad ka ng invoice, mabayaran yun, lalabas na sa immigration ang iyong provisional visa. Pagkatapos na lumabas yung provisional visa na makukuha mo na sa immigration, ipapahan carry naman yung papunta doon sa Pilipinas. So pagdating dyan sa Pilipinas, maybe through agency ka, so yun naman ay ibibigay sa'yo. Yung dalawang kopya yon. So yung dalawang kopya ibibigay sa'yo, dadalhin mo yun papunta dito sa Palau. Pagdating mo sa immigration, sa airport, kukunin yung isang kopya. At may isang kopya ang matitira sa'yo. Yung isang kopya na yun, dadalhin mo yun, ingatan mo yun, para makapag-proceed ka na makuha ang iyong working permit. Ang unang gagawin, yung provisional visa, passport mo, dadalhin mo ang iyong sarili sa hospital for medical. So, may medical ka na pinadala dito, pero pagdating dito sa Palau, kailangan mo mag-medical ulit dahil yun ay requirements nila. For medical, may babayaran kang $50. Then after 3 araw mo pa yun makukuha yung blue card. May blue card na ibibigay sa'yo. Pag lumabas na yung blue card mo after 3 days, pupunta ka naman sa SSS. Isasubmit mo naman sa SSS ang provisional visa, blue card mo, at photocopy ng iyong passport. Then, another 1 day to wait para mailabas naman yung SSS ID mo. At may bayad na naman yun na $5. Then, after noon, na makuha mo na yung SSID mo, babalik ka naman sa big hospital, dadalhin mo doon ang iyong blue card,
provisional visa, at photocopy ng iyong passport at yung passport mo mismo para ipastamp yun. Kasi hindi pwedeng ma-stamp ang iyong blue card without the SSS number. Kaya siya panghuli. At another payment na naman na $5. So sa isang araw mo lang yun matatakan. Pagkatapos na ma-stamp yung blue card mo, dadalhin mo na ang iyong sarili, ang mga requirements mo, yung blue card with stamp, ID ng SSS, yung provisional visa mo, dadalhin mo na sa Libor. Pagdating dun sa Libor, pipicturan ka na ng iyong working permit. Wala ka nang babayaran sa Libor. Pagkatapos mapicturan ka, antayin mo lang in a few minutes, lalabas na yung working permit mo. At pag lumabas na yung working permit, dadalhin mo naman ang iyong working permit at ang iyong passport doon sa immigration para po mai-update po na ikaw ay isa ng ganap na worker dito sa Palau. So, yun lamang po. Yung may nagtatanong in my previous video, may nagtanong po kung ano po daw ang itsura ng provisional visa. Kasi meron daw siya, baka daw yun ay fake. Kung ikaw ay nanonood sa video ito, just send it to my Gmail. Small letter duyasa@gmail.com. Yan lang po. I-send mo doon at titingnan ko ang iyong provisional visa. So, sa mga pupunta naman dito na tourist na wala pang provisional visa, so dito muna ipaprocess lahat ng mga kailangan mo. Kailangan lang magdala ka talaga ng police clearance at NBI na galing dyan sa Pinas na original. Di bali nandito ka na mamedical, dito tayo magpa-notary. Basta yung police clearance at NBI mo ay originating from your country. So that's all for today. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you and God bless everyone.